Ang banal na ebanghelyo ayon kay San Lucas, Luke chapter 6, verses 20. Tumingin siya sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga lululuhan ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo ng mga tao, ipinagtatabuyan, inalipusta, at itinuring na masasama. Magalak kayo at lumundag sa tuwa sa araw na iyon sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat tinatamasa na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong mga tumatawa ngayon, sapagkat kayo'y magluluksa at iiyak. Sa aba kayo kung kayong lahat ay pinupuri ng mga tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga huwad na propeta. Ang talatang ito ay tinatawag na mga pagpapala at mga panawagan ng babala. Ipinapakita ni Jesus na ang tunay na kaligayahan ay hindi nakasalalay sa kayamanan, kasaganaan o papuri ng tao. Mapalad kayong mga dukha. Ipinapaalala sa atin na ang kahirapan sa material na bagay ay hindi hadlang upang maranasan ang kaharian ng Diyos. Sa halip, ito ay nagtuturo ng pagpapakumbaba at pagtitiwala sa Panginoon. Mapalad kayong nagugutom at lululuha. Ang gutom at pagdurusa sa kasalukuyan ay hindi permanente. Ang Panginoon ang siyang magbibigay ng kaganapan at kagalakan sa tamang panahon. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo. Ang pagsunod kay Kristo ay may kaakibat na pagtanggi at pag-usig mula sa mundo, ngunit ang gantimpala ay walang hanggan sa langit. Mga babala sa aba, ang kayamanan, kasaganaan, kasayahan, at papuri ng tao ay panandalian lamang. Kung dito lang tayo kumakapit, wala tayong lugar sa tunay na kagalakan ng Diyos. Ang hamon para sa atin ay piliin si Kristo kaysa sa panandaliang aliw ng mundo. Sa gitna ng paghihirap, sakit o kakulangan, naroon ang pag-asa na ang Diyos mismo ang magbibigay ng gantimpala na hindi maaagaw ni numan. Sitwasyong mapagninilayan. Isang guro sa pampublikong paaralan ang araw-araw ay nagsasakripisyo. Maliit lamang ang kanyang sweldo, kulang ang gamit sa klase, at madalas pa siyang hindi pinapansin ng kanyang mga estudyante o mga magulang. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, siya ay patuloy na nagtuturo ng buong puso dahil naniniwala siyang ang kanyang paglilingkod ay para kay Kristo. Habang ang iba ay nakatuon sa pansariling ginhawa at pagpupuri ng tao, siya na may tahimik na kumikilos upang ihatid ang liwanag ng Diyos sa mga bata. Sa mata ng mundo, tila lugi siya. Pero sa mata ng Diyos, siya ang tunay na mapalad. Mga larangan maaring pagnilayan. Pamilya. Kapag may kakulangan sa material na bagay, ngunit nananatiling buo at nagmamahalan, dito nararanasan ang pagpapala ng Diyos. 2. Trabaho. Ang mga tapat na manggagawa na hindi naghahangad ng pansariling papuri, kundi naglilingkod ng may integridad ay itinuturing na mapalad. 3. Komunidad. Ang mga taong handang tumulong kahit walang kapalit, lalo na sa panahon ng sakuna, ay nagiging buhay na tanda ng pagpapala. 4. Simbahan. Ang mga mananampalatayang tumatayo sa pananampalataya, kahit may pangungutya o pang-uusig, ay patuloy na binibigyan ng Diyos ng lakas at pag-asa. Panalangin. Salamat sa mga salita ni Jesus na nagtuturo sa amin kung saan matatagpuan ang tunay na pagpapala. Turuan mo kaming maging mapagpakumbaba at huwag umasa sa yaman, kasayahan o papuri ng mundo. Sa halip, bigyan mo kami ng pusong tapat na maglingkod, mata nakakakita ng pag-asa sa kabila ng gutom at luha, at lakas ng loob na manindigan para kay Kristo kahit kami inuusig. Naway sa bawat araw sa pamilya, trabaho, komunidad at simbahan, makita namin na ang tunay na gantimpala ay nagmumula lamang sa iyo. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.